Tinakdaan na si dating Congressman Zaldico ng petsa ng pagharap nito sa Independent Commission on Infrastructure. At nakatutok si Joseph Morong. Ipinapatawag ng Independent Commission for Infrastructure o ICI si dating Ako Bicol Representative Zaldico sa November 11 at 12. Ito na ang ikalawang subpoena ng komisyon kay Ko na naging chairman ng House Committee on Appropriations mula taong 2022 hanggang 2025. Ilan sa mga ghost flood control projects ay pinondohan sa mga panahong yan. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, ipinadala na ang subpoena sa mga bahay ni Ko. Addressed to his Pasig residents and the one in Bicol. We're just awaiting the reports coming from the ones who would serve this. Pinaniniwala ang nasa labas ng bansa si Ko at kung hindi pa rin ito sisipot ay pag-aaralan na ng ICI ang susunod na aksyon kasama na ang pagpetisyon sa Regional Trial Court para i-cite in contempt si Ko. Sa November 12 din, ipinapatawag ng ICI si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Si Bernardo nagsabi dati sa Senado na humingi sa kanya ng mga komisyon mula sa mga proyekto ang ilang mga politiko, kabilang sina Senador Chis Escudero, dating Senador Bong Revilla at dating Senador Nancy Binay. Dati na nilang itinanggi ang mga bintang na ito. 2 beses nang hindi nakasipot si Bernardo sa ICI dahil may sakit daw ito. Wala pa namang schedule ulit ang ICI para kay dating House Speaker Martin Romualdez matapos itong magpasabi na hindi siya makakapunta dahil sa medical procedure. Kung sakasakali sa mga panahon na yan, nakahanda na ang Independent Commission for Infrastructure o ICI na i-livestream ang kanilang mga pagdinig sa mga bagong resource persons nila. And hopefully we'll be ready with our rules and procedures already by that time. Binabalanse talaga natin yung hinihingi ng publiko for more transparency as far as the ICI proceedings is concerned. At the same time, yung pagrespeto namin sa karapatan ng mga naiimbita namin dito as resource persons. At the same time, yung maaaring madawit ng mga resource persons. Habang tuloy ang investigasyon ng ICI, naghahanda na rin ang komisyon para sa ikalawa nitong referral sa Ombudsman ng mga taong inirerekomenda nilang kasuhan para sa mga maanumalyang flood control projects. 75%. 75. Again, soon. Thank you. Noong isang buwan, inirekomenda na ng ICI na kasuhan ang mga sangkot sa 290 million pesos na ghost flood control project sa Oriental Mindoro. Wala pa namang balak na ipatawag ng ICI si Senador Bongo kasunod ng pagsusumite dito ni dating Senador Antonio Trillanes IV ng kopya ng reklamong inihain niya sa Ombudsman. Nakatutok daw ang atensyon ng ICI sa pag-iimbestiga sa 421 na suspected ghost flood control projects base sa datos na isinumite sa kanila ng Department of Public Works and Highways o DPWH. The fact that the complaint has been filed with the Ombudsman, we don't want to be redundant in the sense that medyo hindi pa nga kompleto yung aming staffing pattern, so we would rather concentrate our efforts to new case build-ups, meaning referrals to the Ombudsman of a different project involving the 421 ghost project. Nanghihingi naman ng pangunawa ang ICI sa publiko na tila naiinip na sa investigasyon nito. We know for a fact that they're very concerned about the corruption, and kami rin naman. As I always say, the ICI hindi naman kami ang kalaban. In fact, kakampi kami. We're doing things to be able to make sure that those responsible dito sa nangyari na to, sa anomalous infrastructure projects na to, will be brought to justice. Mabalik yung pera ng mga nakaw ng mga taong to. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.